ang itim na duwende sa bahay ni Lola. Paglipat sa lumang bahay, matapos ang isang sunod-sunod na problema sa lungsod, utang, sunog sa paupahang apartment at pagkakasakit ng ama, napilitan ang pamilya ni Ella, isang 8 taong gulang na masayahin at mahilig maglaro, na lumipat sa lumang bahay ng kanilang yumaong Lola Ising sa bayan ng Santa Lucia. Ang bahay ay sadyang matanda na. Kahoy ang sahig, mataas ang kisame at may malawak na likod bahay na tinutubuan ng matatandang puno ng balete. Ang mga kapitbahay ay tahimik at may mga bulong-bulungan daw tungkol sa bantay ng lupa. Ngunit hindi ito pinansin ng pamilya ang unang pagpaparamdam. Unang gabi pa lamang may kakaiba ng nangyari. Bigla na lang umandar ang lumang duyan sa balkonahe kahit walang hangin. Nawawala ang mga gamit sa kusina at ang tinapay ay laging may kagat, parang ng isang bata. Minsang gabi, nagising si Ella sa ingay sa ilalim ng kama. Pagtingin niya, may maliit na pares ng pulang mata na nakatitig sa kanya. Nang sumigaw siya, biglang nawala ang nilalang. Pero paglingon niya sa bintana, may nakita siyang maliit na aninong itim, mabilis na dumaan sa bakuran. Kinabukasan, nagsimula ng magkasakit ang bunso, mababasag ang mga gamit kahit walang gumagalaw at parang laging may nagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Ang itim na duwende. Sa tulong ng isang albularyo sa baryo, napag-alaman ng pamilya na ang bahay ay may itim na duwende na matagal nang naninirahan sa ilalim ng balete. Isa raw itong malikot at mapaglarong nilalang, ngunit napaka-protektibo sa teritoryo nito. Hindi raw nila ito sinadyang gambalain nang pinagiba nila ang lumang silong kung saan daw ito natutulog. Nagagalit siya dahil inalis niyo ang pahingahan niya at ang masama, naiintriga siya sa batang si Ella, sabi ng albularyo. Ang kakaibang pagkakaibigan. Sa kabila ng babala, nagsimulang makipaglaro si Ella sa nilalang. Inalok niya ito ng candy, tinapay at minsan ay iniwanan ng laruan malapit sa puno ng balete. Doon niya una siyang nakita ng malinaw, isang duwendeng kulay uling. Balbas sarado, maliit, may matatalim ng ngipin at nanlilisik na mata. Ngunit sa halip na manakit, ngumiti ito kay Ella at nagsalita sa isang malamig, pabulong na tinig, "Kaibigan, ikaw lang mabait. Hindi mo ako takot. Gusto kita. Sumama ka sa akin sa ilalim ng lupa. Doon masaya. Walang problema. Laruan, pagkain, laro palagi." Nang tumanggi si Ella, nag-iba ang anyo ng nilalang. Naging madilim ang paligid, parang may tinig sa hangin. Ang mga ilaw ay namatay. Ang paligid ay parang lumubog sa dilim. Ang desisyon isang gabi, hindi na nakita si Ella sa kanyang kama. Hinanap siya ng kanyang mga magulang, kapatid, at mga kapitbahay. Lahat ng sulok ay sinuyod. Hanggang sa sapaanan ng balete, may nakita silang lumang laruan ni Ella at isang pirasong damit niya, basa ng hamog pero walang dugo. Kinuha siya ng duwende, sigaw ng kanyang ina. Ngunit kinabukasan nagpakita si Ella sa sala. Walang sugat, walang takot, pero tahimik. Ibang-iba ang kanyang mga mata, parang may matang nanonood sa loob ng kanyang mata. Sabi niya, "Kaibigan ko raw siya, pero hindi na ako pwedeng umalis. Binalik lang niya ang katawan ko." Dinala nila si Ella sa pari, sa albularyo, sa mga doktor. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Palaging gising sa gabi. Palaging nakatingin sa bintana. Palaging may kausap, kahit wala namang tao. Minsan, nahuli siyang may kinakausap sa ilalim ng kama. "Huwag kang malungkot. Babalikan kita, pero hindi pa ngayon." Epilogo. Lumipat ang pamilya. Iniwan muli ang bahay. Isinara ang balete. Pero hanggang ngayon, sinasabi ng mga bagong residente sa Santa Lucia na sa gabi, may naririnig silang batang tumatawa. At saglit lang, may tawanan ng isang maliit na boses sa likod nito. At sa lilim ng balete, may munting silyang kahoy at laruan ni Ella na hindi na muling kinuha.